magandang umaga po. Una, siyempre sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. At sa oras na ito po, ihanda na natin yung ating mga puso at isip para magsimula po sa gawain ng ating Panginoon. Pero mayroon po akong babasahin sa inyo, pero bago po ito, tayo po muna ay manalangin. Tumayo po tayo. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, na tunay nga po na napakabuti niyo sa buhay ng bawat isa. Sa kabila, Panginoon, na kami po ay mahina, tunay nga, Lord, na kayo ang patuloy na nagbibigay ng ibayong kalakasan upang magampanan po namin yung mga tungkulin na ipinagkakatiwala niyo po sa bawat isa. Lord, dalangin namin na pagpalain niyo po ang mga sandaling ito, maging po ang iyong mga salita na marinig ng mga kapatid ko sa mga sandali ito. Magbibigay po ito ng ibayong kalakasan, ibayong pag-asa na tunay nga, Panginoon, na kayo po ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mayroon lang po ako babasahin sa awit, chapter 46, verse 4 hanggang 7. Ayan, gusto ko basahin. Sabi po rito, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din basta't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga, mga kapatid, na sa tahanan ng Panginoon, dito po natin talaga maranasan ng tunay na kagalakan na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya sa sandali pong ito, sa ating pagpupuri at pagsamba, naway maranasan po natin talaga ng Diyos naririto, siya po ay ang ating kanlungan at kagalakan sa kanyang banal na templo. Kaya purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen! Hallelujah! Tayo nga po'y magpuri sa ating Panginoon at tandaan po natin, pinaalala niya lang po talaga kanina, that He dwells in the praises of His people. Sinanong ko nga kay Teacher Mara kung saan makikita yun, mababasa po natin yun sa Psalms 22, verse 3. Tandaan po natin yun. Sa ating pagpupuri, nananahan po ang ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos! Taas po natin ang ating kamay sa pagpupuri. Hallelujah! Yes, Lord! Taas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw, umindak sa awiting may galak. Problema'y kalimutan pagkat siya'y may kasagutan. Amen! Tayo lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa itaas ang mga kamay, itaas mga kamay, at ito ay ikaw ay kay Jesus ating Diyos, Haring tunay. Sumayaw! Umindak sa awiting may galak. Problema'y kalimutan
banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Amen, hallelujah. Purihin po ang banal mong pangalan. Yes, Jesus, hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Tunay po ba na kay sarap sa presensya ng ating Diyos? Kay sarap magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Enjoy lang po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Yes, Lord, ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawin ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang pampantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Okay, sarap talaga magpuri. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng pupuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Amen, hallelujah. Wala na nga pong papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang po ang aming buhay. Hallelujah. Salamat po. Salamat, Jesus. Thank you, Jesus. Whew. Yes, Lord. Narito kami, Panginoon. Ang pagpapakumbaba po na sa harapan ninyo. We invite you right now, where there is transformation. Hallelujah. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos and let us present ourselves to God. Hallelujah. Yes,
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karighan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig nain tanging dalangin kami katawin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sa narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karighan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig nain tanging dalangin kami katakuhin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipumalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y
dakila ang iyong ngalan. Itaas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay. Yes, Lord. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na di mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw
Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang nais ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Magari ka. Hari ka,
Sarap po talaga sa presensya ng ating Diyos. Sarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Wala pong anumang makakapigil sa people of God, children of God, na magpuri sa ating Diyos. Kasi kung hindi po tayo, sino pong magpupuri sa Kanya? Amen. Hallelujah. Kaya patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Kaya sarap talagang magpuri. Amen! Amen! Patuloy po nating enjoyin ang ating Panginoong Jesus! Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilin pa, ay di ko na darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Yes, Lord! Hallelujah! Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, okay, sarap talagang magpuri. Hallelujah! Yes, Lord! Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord! Di na kayang pigilin pa, tagdiriwang na nadarama. Sabi mo, ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ay nga po na may galak sa tahanan ng ating Panginoon. Talagang bawat isa naroon talaga yung galak sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Talagang buhos ang pagmamahal natin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ayan, sige po, sa sandaling ito, tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Alam natin po natin ang ating Diyos na talagang napakabuti.
No, at talagang tumutugon sa ating mga kahilingan. Sino po yung gustong magpasalamat sa ating Panginoon? Ay, wala. Mayroon? Si ate. Magandang umaga po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kagabi po kasi mayroon akong may isang tao kasi na hindi ko alam kung bakit galit siya sa akin, wala naman akong ginawa. So, yung galit niya, parang nagbitaw siya sa akin na kukulamin ako. Yung parang ganun. Nagbitaw talaga siya, nagbitaw. Sabi ko sa kanya, sa Diyos lang ako natatakot. Sabi ko, wala nang iba akong kinakatakutan kundi ang Diyos lang. Dahil siya ang papatay sa physical nating katawan at yung spiritual natin. Sabi ko sa kanya, gawin mo kung anong gusto mo, kung saan ka masaya. Pero itong tandaan mo, sabi ko, hindi ako matatakot kasi alam ko ang Diyos ang nagko-cover sa akin. At alam mo din sa sarili mo na wala akong ginawa. Yung time kagabi, na mga siguro 12, sumakit yung, sabi niya, humanda ka, sabi niya ganun. Sabi ko sa kanya, hindi ka makakagalaw sa akin kasi nandito si Lord sa puso ko. Kahit anong gustuhin mong gawin sa akin, alam mo din sa sarili mo na wala akong ginawa. Maliban na lang kung may ginawa akong masama sa'yo. And then, sabi niya, humanda ka. Talagang lagi niyang sinasabi sa akin. And then, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin at hindi ako naniwala doon dahil alam ko, yung tanging pangako mo lang siyang pinangahawakan ko. At ang bawat salita mo, alam ko makapangyarihan ka. And then, mga 12, hindi ako nakakatulog talaga. Hindi ko naman iniisip, pero sumikip yung dibdib ko siguro dahil nga narinig ko yung mga ganong salita, ganon, parang na-stress ako, ganon. And then, bumangon ako. Nagpuri ako sa Panginoon talaga. Umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, walang imposible sa'yo. Walang makakapantay sa'yo. At saka, sabi ko, buong buhay ko, ipinaglaan ko sa'yo. Sabi ko, wala na akong kinatakutan, kundi ikaw lang. Kaya sabi ko, yung mga sinasabi niya sa akin para stressin ako or mamoblema ako, sabi ko, hindi yun makakaano ba sa akin na para mag-isip ng mag-isip. So purihin ang Panginoon dahil yung time na yun, sumakit yung dibdib ko, talaga hirap ako makahinga. Bigla na lang. Tapos, nung nagpuri ako, puri talaga ako sa Panginoon, sabi ko, kay buti-buti mo Panginoon, yun lang talaga. Parang nagpapaano sa akin, ulit-ulitin mo lang, pray, worship lang. Lagi ko lang sinabi, kay buti-buti mo, Panginoon. Ulit-ulit hanggang tumulo yung luha ko, mga kapatid. Hindi ko na namalaya na ganun kapangyarihan. Kahit sa awitin, mga kapatid, makapangyarihan po talaga. Kaya yung time na yun talaga, umiyak ako, hindi ko na alam, tumulo yung luha ko. And then, nagulat na lang ako. Ang gaan ng dibdib ko po talaga. Naranasan ko yung presensya ng Lord. Sabi ko, Lord, grabe, napakabuti mo talaga. Kasi dahil doon sa mga awitan na yun, sinabi mo sa akin, habang umaawit ako, ulit-ulitin na, hanggang may ginawang himala ang Diyos sa buhay ko. Kaya purihin, to God be the glory, purihin ang Diyos. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po ng ating Diyos ay makapangyarihan. Sabi nga po, wag raw po tayo matakot sa pumapatay ng ating katawan, pero walang kapangyarihan magbulid sa impyerno. No? Ang Panginoon lang talaga ang may kapangyarihan para tayo iligtas sa mga gawa ng kaaway. Kaya kapatid, magtiwala ka sa ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Sino pa? Ay, si Ate Rose. Purihin ang ating Panginoong Hesus. At binigyan niya po ako ng pusong nagagalak. Sobrang punong-puno po ng kagalakan ng puso ko. Dahil po ngayon po talagang niload ko po sa Panginoon yung pinagdadaanan ko pong depression and anxiety. Para sa iba po nakakatawa, sinasabi nila arte lang, pero hindi. Kasi po once na naranasan mo to, kung wala yung Diyos sa buhay mo, hindi ka makakawala.
Kasi ikukulong mo yung sarili mo sa sitwasyon na yun na puro galit, ida-down mo lalo yung sarili mo. Kasi ang kaaway, si Satan, nag-double time ngayon eh. Non-believer, talagang hinihikayat niya na siraan ka, na i-down ka, na i-judge ka. Oo, kasi sisiraan ka niya kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka ganon. At ang tanging Diyos lang ang makakapag-judge sa'yo. At papasalamat ako sa Panginoon dahil pag nasa Panginoon ka, lahat ng bad thoughts hindi mo maiisip. Sa mga nangyayari ngayon na depression, anxiety, nakakagawa sila na hindi ka nagulugod sa Panginoon. Kinukuha nila yung sariling buhay nila. Nakala nila huli na ng lahat, wala nang pag-asa. Pero sa Diyos, si Lord ang pag-asa. Naranasan ko mismo yan. Isa akong buhay na patotoo. Nagkasakit ako, pinagaling ako ng Panginoon. Ngayon, pagsubok naman, anxiety, depression, napakahirap. Kaya ang ginagawa ko po, talagang niluluhod ko sa Panginoon. Sinasama ko sa routine ko palagi yung magbasa ng Biblia, magpuri ng mga makalangit na awitin. Kasi yun ang papalakas sa atin ngayon eh. Kaysa i-dwell mo yung sarili mo sa problema, pagsubok, wag mo i-down yung sarili mo. Dahil lang niya ng Diyos, itataas ka niya. Manatili lang tayong tapat. Sabi nga sa Santiago 1:12, pinagpapala ng Diyos ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Dahil ang gantipala niya yung buhay na siya lang ang makapagbibigay. Kaya ibigin natin ng Diyos higit pa sa ating sarili. Sa Diyos ang kapurihan. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tunay nga na nais talaga ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay maging tapat sa Kanya. Sabi nga ng kapatid natin ito, galak na galak siya sa Panginoon. Alam nyo, naranasan ko po talaga ngayon yung kagalakan na duduktungan ko lang yung si ate ha. Yung dumating talaga sa punto na umiiyak ako, sabi ko, Lord, ayaw ko na, parang susuko na ako. Pero pagdating pala sa panahon na ganon, talagang ang Diyos talaga ay kikilos. Talagang yung kalungkutan mo, papalitan niya talaga ng kagalakan. Na talaga ngayon, purihin po ang Panginoon. Naranasan ko ang pagpapalang espiritual na nagmumula po sa ating Panginoon. Kahapon, nag-Bible study, nag-open kami ng Bible study doon sa Bermuda. At tuwang-tuwa ako sa pamilya ni Ate Dayal. Siyam po kami. At talaga yung mga mag-asawa, yung nagpapatotoo kung paano napakabuti ng Panginoon sa kanila. Alam niyo po, mararanasan pala, kapag tayo pala gagamitin ng Panginoon, mararanasan din natin yung kagalakan na nararanasan nila, mararamdaman mo. Kaya talagang pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon na sa kabila ng kahinaan natin, kayang-kaya tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Ayan, isa pa po. Sino pa po gusto? Yung anak ko, Shirley. Magpatotoo. First, magpasalamat ka sa Panginoon na karating ka. Ha? Naiiyak daw siya. O, pwede naman, wag na muna. Ha? Good morning po sa inyong lahat. Ako nagpapasalamat ako kay Lord kasi hindi ko nga alam nandito ako eh. Ngayon parang inano ko hinila. Kasi kagabi habang nagbabantay ako sa PGH, parang may bumulong sa akin na naninikip kasi yung dibdib ko minsan, may sakit ako sa puso. Ngayon, nilalabanan ko lang para sa pamilya ko. Nagpapasalamat ako kay Lord at buhay ako, nandito pa ako ngayon. Malaking pasasalamat ko rin sa mama ko. Konsumisyon ako sa asawa. Pero inaano ko na lang kay Lord, yung asawa ko, dinadasal ko na lang. Kasi hindi natin kailangan, hiram lang yung buhay natin Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya ako, ini-enjoy ko na lang sarili ko. Hindi ko pinoproblema asawa ko. Di ba? Maganda ako ngayon. Praise the Lord at nandito ako ngayon. Linggo-linggo nandito na po ako. Thank you po. Ayan, purihin po ang Panginoon.
Ayan yung hiniling ko sa Panginoon, yung pamilya ko makasama ko sila na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Siya po yung panganay ko. Ayan, kaya purihin po ang Panginoon. Sa sandali pong ito, ihanda na po natin yung ating mga sarili para pakinggan po yung salita ng ating Panginoon. At tinatawagan ko po si Pastor Nonon para ibahagi. Praise. Ayan. So, purihin ang pangalan ng Panginoon at talagang nakakatuwa na pag meron tayong mga bagong nakakasama at alam natin na kumikilos ang Diyos sa buhay nila dahil talagang hindi po tayo pupunta sa gawain ng Panginoon maliban na ang Panginoon talaga ang nagdala sa atin. Amen? Kung sa atin lang gusto nating pumunta kung saan-saan, no? Pero sabi nga mas mainam na tayo ay lumagi isang oras lang, no? O isang araw lang sa presensya ng Panginoon kaysa 1,000 araw sa ibang lugar, no? Kung di ako nagkakamali. So, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon pag tayo po ay mupunta sa kanyang gawain at inuuna natin ang ating Panginoon. Amen? So, praise God. At naniniwala po tayo na ang panalangin ay hindi basta panalangin lang. No? Ang panalangin ng isang taong sumasampalataya at matuwid, sabi nga sa salita ng Diyos, ay makapangyarihan at mabisa. Amen? Naniniwala ako na sasagutin ng Panginoon ng panalangin mo, Shirley, para sa iyong asawa. Dahil alam ng Panginoon yung puso mo at nais talaga ng Diyos na ang isang pamilya ay sama-samang maglingkod sa Kanya. No? Kaya pangako niya yan na sa Gawa 16:31, sumampalataya tayo sa Panginoon, maliligtas tayo at ang ating sambahayan. Amen? Praise God. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. At siguro basahin ko lang po yung ating verse sa umagang ito. Pero marami po tayong mapapakinggang mga talata mula sa salita ng Diyos. Psalm chapter 34 verse 15. Ang sabi rito, "The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry." No? Ang sabi naman sa Tagalog, ang sabi po rito, "Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila ay Kanyang dinirinig." Amen. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, maraming salamat pong muli sa panibagong linggong ito na kami ay tinipon ninyo sa lugar na ito upang kayo ay aming sama-samang purihin, sambahin, at kami ay muling makinig ng iyong salita. At kami, Panginoon, ay patuloy na ipahayag ang inyong pong kabutihan sa aming buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na mas mainam na kami ay nasa presensya nyo kaysa saan pa mang lugar. Dahil narito po ang inyong pagpapala sa iyong mga anak. O Diyos, dalayan ko po na muli, magpahayag po kayo sa bawat isa. Gabayan niyo po kami habang kami ay nakikinig ng iyong salita. At ingatan niyo po ang mga salita niyo na ipapahayag sa umagang ito. At maging ang lingkod niyo ay tago niyo sa likuran ng iyong kaluwalhatian. Dalayan ko, Panginoon, na inyo pong tuparin ang layunin ng pagkasugo ng iyong salita ngayon sa amin. At kayo po ang patuloy na magpalago ng aming pananampalataya sa inyo, magpalalim ng aming pagkakilala sa inyo, at ang aming pagmamahal sa iyo, aming Panginoon. O Diyos, patuloy niyo rin pong abutin ang aming mga kapatid na maaring may mga karamdaman. Patuloy po namin, Lord, na dinadalangin na kayo po ang mag-unat ng iyong kamay sa kanila at gumawa po kayo ng himala at kababalaghan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At kayo po, Panginoon, ang
ang managumpay sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. At pinagkakatiwala ko na po ang sandaling ito sa iyong makamay, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, maalat po kayo makaupo, mga kapatid. At sa umagang ito ay meron po tayong bagong paksa. Pero ito ay bahagi pa rin ng ating series na Pursuing God. At ang ating pong pamagat ng mensahe natin ngayon ay Being Heard by God. Yung na tayo po ay mapakinggan ng ating Diyos. Ito pong buwan ng Pebrero, ang ating binibigyan diin sa ating church ay, ano nga ba ang ating emphasis natin ngayong buwan ng Pebrero? Ano mga kapatid? Hindi love, okay. Okay, ang ating emphasis ay prayer. Okay, nasabi ko rin sa inyo dati, yun nga lang, siyempre, nung nakarang linggo, ay kailangan lang po tayong magbigay ng mensahe patungkol sa napapanahong topic ng pag-ibig, no? At nakita nga natin patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin at yung pag-ibig natin sa bawat isa. Pero ang ating po talagang binibigyan din sa buwan ng February ay prayer. At kasama na din yung fasting. Okay? Kaya nga meron tayong 40 days ng prayer and fasting at nagbibigay tayo ng mga mensahe patungkol sa panalangin. Okay? Kung naalala niyo po dati, meron akong mga tingnan nating mga sulat ng mga bata. No? At meron akong nakitang isang sulat ng bata at ito ay patungkol sa panalangin. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo dahil I believe nakaka-relate tayo dyan. Okay? So may bata, ang sabi niya, Dear God, thanks for the baby brother. But what I prayed for was a puppy. Okay? Sabi niya, Panginoon, salamat po at meron akong bagong kapatid. Pero ang talagang pinag-pray ko, magkaroon ako ng alagang tuta. Okay? So, ibig sabihin, nanalangin siya ng isang bagay sa Diyos at sa tingin niya, parang iba yung binigay ng Diyos sa kanya. No? Ganon din ba sa atin? Naranasan din ba natin yan? Meron tayong hiniling sa Panginoon, pero maaring hindi binigay yun ng Diyos o kaya maaring iba ang binigay ng Diyos sa atin? Amen? No? At anong pakiramdam natin? Tayo ba ay nagtampo sa Diyos? O tayo ay nagpasalamat at kumilala na mas alam ng Diyos ang mabuti para sa atin? Okay? So ngayon, ang topic nga kasi natin ngayon ay patungkol sa panalangin. At alam niyo po, isa sa magandang pribileyo na meron tayo bilang mga anak ng Diyos ay yung tayo ay meron tayong kakayanan na makipag-usap sa Kanya. Sino po sa atin dito ang alam niya na siya ay anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Okay? Paano tayo naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Okay? So, mali yung sinasabi ng iba na lahat ng tao daw ay anak ng Diyos. Mali yun. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kailangan muna tayong ipanganak na muli. Okay? Sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoon. So isa po yun sa magandang privilege na binigay sa atin ng Panginoon na nakausap na natin siya. At isa nga sa, sabi nga natin na merong mga tinatawag na mga anthropomorphism. Yun yung mga katangian o ang mga bagay na meron ng tao pero ina-attribute din sa Diyos. Halimbawa, ang Diyos ay merong tenga. No? Merong tenga ang Diyos. Diba? Ano yung verse natin kanina? His ears are attentive to their cry. No? Ang tenga ng Diyos ay nakikinig sa kanilang pagdaing. Pero ang totoo, meron bang literal na tenga ang Diyos?
Meron bang talagang tenga na katulad ng tenga natin? Siyempre wala. No? Dahil ang Diyos ay Espiritu. Pero pag sinabi sa Biblia na ang Diyos ay may tenga, it speaks of God's attentiveness and God's responsiveness. Dahil ang Diyos natin ay nakikinig at siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Amen, mga kapatid? So, ngayong umaga, titingnan natin kung ano bang ibig sabihin ng tayo ay mapakinggan ng Diyos. At paano ba tayo makakatiyak na talagang tayo ay pinakikinggan ng Diyos? Gusto ko ba natin malaman yon? Okay, so una muna, tingnan muna natin yung salitang hear. No? Alam mo, kahit ako, pag pinag-aaralan ko to, na meron akong mga bagong natututunan. No? Kasi sa ating mga tao, pag sinabing tayo ay napakinggan o tayo ay narinig, no? Halimbawa, meron tayong kausap. Tapos sabi natin, sa kausap natin, naririnig mo ba ako? No? Sabi niya, oo, narinig kita. Malinaw naman yung salita mo. So, kalimitan, pag sinabing hear sa atin, ano lang, yung naintindihan lang natin yung sinasabi niya. Amen? Pero alam niyo ba sa Biblia, hindi lang, pag sinabing hear, hindi lang yung napapakinggan sa tenga. Pero kasama na pala doon yung pagsang-ayon at pagtugon sa kanyang napakinggan. So, tingnan muna natin po yung sinasabi sa mga, sabihin natin, pag-aaral, no, ng mga salita sa Biblia. Halimbawa, sa Lumang Tipan, ano ibig sabihin ng word na hear? In the Old Testament, ang ginamit na salita ay, actually hindi niya masyadong kailangang i-memorize yan, ano? Pero for your information lang, ang ginamit na salita ay yung Hebrew word na sama. And it means not only to hear what is said. Hindi lang yung napakinggan yung sinabi ng iba. But it means to agree with its intention or petition. Ikaw, yung nakarinig ay sumang-ayon, no? Siya ay sumang-ayon sa iyong intensyon o layunin ng pagsabi mo na yon at siya ay sumasang-ayon sa iyong kahilingan. Okay? Or in short, hindi lang yan napakinggan, pero sumagot siya. Okay? Now, tingnan natin sa Bible, meron lang akong ibibigay na 3 halimbawa. Okay? So, ang Diyos pala, pag siya ay nakinig, hindi lang siya makikinig, pero sasagot siya. Amen? No? Hindi yung narinig niya, tapos parang sabi ng iba, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Hindi ganoon ang Diyos. Pag napakinggan niya, meron siyang sagot. Okay? Pero gusto ko sabihin sa inyo, minsan yung sagot ng Diyos ay iba sa inaasahan natin. Okay? Katulad ng bata, di ba? Bigyan siya ni Lord ng tuta, no? Iba ang dumating. Bagong kapatid. Okay? So, minsan ganoon din sa atin. Anyway, bigay lang akong 3 halimbawa. Una, nung minsan si Abraham ay dumalangin sa Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 17, verses 18 and 20, and Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Okay? Kasi yung context nito ay isinilang na yata si Isaac. So may pinangako ang Diyos para kay Isaac. Pero humiling pa rin si Abraham, isisilang pa lang pala si Isaac, no? Pero humiling pa rin si Abraham na pagpalain din ng Diyos si Ishmael. Naalala niyo kung sino si Ishmael? No? Siya yung anak ni Abraham kay Agar. Okay, yung parang servant ng asawa niya. Okay? Okay. Ito ang sinabi niya. Sabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ishmael na ang inyong kalingain at pahabain ng buhay.
Okay? Parang sana si Ishmael din ay pagpalain ninyo, Panginoon. Hindi lang yung anak na pinangako nyo sa akin. At ano sabi ng Diyos? Sabi niya, and as for Ishmael, I have heard you. Pansinin niyo I have heard you. Napakinggan ng Diyos ang dalangin ni Abraham. Pero hindi lang niya napakinggan. Anong sabi niya? I will surely bless him, and I will make him fruitful and greatly increase his numbers. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, tungkol naman kay Ishmael, ipagkakalob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya, at pararamihin ang kanyang lahi. Okay, so ang gusto ko makita natin dito, ang Diyos, pag napakinggan niya, meron siyang sagot. Amen? Pangalawa, yung mga Israelita naman. Okay? Sa Exodus chapter 2, basa natin dyan, okay, yun sa chapter 3 na lang, basahin natin. Okay, babasahin ko na lang sa Tagalog. Okay. So, naalala nyo yung mga Israelita, nung sila ay nasa Ehipto, talagang pinarami sila ng Panginoon. Yun nga lang, natakot yung Paraon, kaya pinahirapan sila. At ang nangyari, dumaing sila sa Diyos. Ano sabi rito? Sabi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. I have heard them crying out. So, narinig ng Panginoon yung kanilang daing. Amen. Pero hindi lang niya narinig anong ginawa ng Diyos. Sabi niya, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. Okay, kaya bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Ehipto, at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana. Okay? Yung nga lang, may karugtong pa. No? Ang gagamitin pala ng Diyos, sino? Si Moises, nakausap niya. No? Sabi niya kasi sa verse 10, kaya papupuntahin kita. Okay? So walang kaalam-alam si Moises na kasama pala ako dun sa pinaplano ng Diyos. No? Okay? Pero the point is, when God heard the cries of the Israelites, He answered by doing something. Sumagot siya sa pamamagitan ng paggawa niya na meron siyang hakbang na ginawa. Okay, pinakahuli, si Daniel. Daniel chapter 10, verse 12. Okay, sabi diyan, eto, nagsasalita rin, hindi ako nagkakamali, ang nagsasalita dito ay si, anyway, yung isang anghel, no, is actually isang punong anghel ng Diyos na sinugo niya. Sabi rito, Daniel chapter 10, verse 12, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and humble yourselves before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Okay? Kasi si Daniel, nanalangin siya. Dahil naunawaan niya, merong siyang bagay na pinapaunawa, no? Pinapaunawa ng Panginoon na sa kanya, at ang ginawa niya, nanalangin siya. At sabi rito, na nung siya ay nagsimulang manalangin at nagpakababa, dininig na ang iyong dalangin. At naparito nga ako, taglay ang katugunan. Okay, check ko lang kung sino talaga itong nagsalita eh. Palagay ko ito ay si okay. Sige. Ayaw ko na magsalita, baka magkamali ako. Pero isang mataas na anghel ng Panginoon. Ang sabi niya, sa araw na yung sandaling nanalangin ka,
dininig ka, at ako ang sinugo ng Diyos bilang tugon sa iyong panalangin. Sa nakuha niyo? Narinig ng Panginoon ang panalangin ni Daniel at may ginawa siya, may sinugo siya. So, ganun pala sa ang ibig sabihin ng pakinggan. Now, sa bagong tipan, meron din ginamit na salita dyan, at ganun din. No? To hear means to answer. Sabi nung, kung titingnan natin yung John chapter 9, verse 31, ito ay patungkol dun sa lalaking isinilang na bulag. No? At sinasabi ng iba, bakit ba siya bulag? Sino bang nagkasala? Siya ba o yung magulang niya? Okay. Sabi ng Panginoon, wala nagkasala sa kanila. Ibig sabihin, hindi silang dahilan. No? Talagang isinilang siyang ganyan para mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. At sabi nung ini-interview na siya ng mga Pariseyo, eto ang sabi niya. Kasi parang gusto sabihin ng mga Pariseyo na hindi ang Panginoong Hesus ay hindi sa Diyos. Pero ano sabi ng bulag na lalaki na yon na pinagaling ng Panginoon? We know that God that does not listen, o kaya sa New King James Version, He does not hear sinners. He listens or hears. He listens to the godly person who does His will. Okay? So, halimbawa lang yan, na kung saan ginamit yung salitang yon. Pero, ang ibig sabihin doon, na pag ang Diyos ay nakinig, siya ay sasagot. Okay? Now, ito ay isang mas malinaw na halimbawa. 1 John chapter 5, verses 14 and 15. Dahil dito, malinaw na sinasabi na pag tayo ay humingi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay pinakikinggan niya. At kung alam nating tayo ay dinirinig ng Diyos o pinakinggan ng Diyos, ibibigay niya yung hinihingi natin. Okay, sabi rito, this is the confidence we have been approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of Him. Okay? So, ang sabi lang dito, pag humingi tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ano daw? Naririnig tayo at tayo ay dinidinig ng Diyos. At pag tayo dinidig ng Diyos, alam natin na ibibigay ng Diyos yung hinihingi natin. Nakuha niya? No? Hindi lang niya, pag sinabing God hears, hindi lang niya narinig, pero tutugon siya, sasagot siya. So, ang tanong, sino ba ang pinakinggan ng Diyos? Whom does God hear? Sabi na, yung verse natin kanina sa Psalm chapter 34, verse 15, His ears are attentive to their cry. Sino yung there? Yung unang sinabi, the eyes of the Lord are on the righteous. Okay? Psalm chapter 34, verse 17, the righteous cry out, and the Lord hears them, and He delivers them from all their troubles. So, ang matuwid, sa Tagalog, ang matuwid ay dumadaing sa Kanya at pinakikinggan sila ng Panginoon at nililigtas sila sa kanilang mga kapigatian. Amen, mga kapatid? No? Isa pang, bibigyan ako ng ilang mga talata, Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Pinakinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. Kaya ang tanong, sino ba yung matuwid? Okay? Taas nga ng kamay na alam niya na siya ay matuwid. Siya ay righteous. Taas ng kamay.
Okay. Now sa Bible, yung matuwid, yung righteous, yung sumampalataya sa Panginoong Yesus. Yung meron ng personal na relasyon sa Diyos. Hindi naman talaga tayo matuwid sa sarili natin. Sabi nga sa Romans chapter 3, di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya lang tayo naging matuwid dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. So ulitin ko ang tanong ko, sino rito ang matuwid? Dapat mas marami na ang nakatas na kamay. Okay. Siguro, sino ang tumanggap na sa Panginoon bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas? Okay, kayo at ako ay matuwid. Amen, mga kapatid? No? Hindi yan dahil sa anumang nagawa natin, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. So para sa akin, the righteous are those who have a right relationship with God. Amen? Amen? Pero hindi lang yon. Isa kasing ibig sabihin ng righteous ay gumagawa o namumuhay ng matuwid. So, ang posisyon natin sa Diyos, tayo ay matuwid, tayo ay, sabihin natin, pinawalang sala, pero ang isa rin kasing ibig sabihin ng matuwid, kadugod-lugod sa Diyos. Okay? So, ang tao kasi, malinaw na sinasabi sa Bible, ng tao sa kanyang kasalanan, siya ay hiwalay sa Diyos. At hindi lang siya hiwalay sa Diyos, pero hindi siya pinakikinggan ng Diyos. Ang linaw yan. Isaiah chapter 59, verses 1 and 2. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Panginoon sa kanyang salita. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya. Amen. Okay? So sabi natin, meron siyang tenga. At sabi rito, hindi siya bingi. Okay? Ngunit, ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. So, ibig sabihin, kung ang tao ay nasa kasalanan pa niya, hindi pa siya nagsisi at hindi pa siya sumampalataya sa Panginoon, hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Now, alam ko, maring may tanong kayo dyan. Paano kung nananalangin siya? Ibig sabihin, baliwala yung kanyang panalangin? Okay? Okay. Ayaw ko rin pangunahan ng Panginoon. Pero, naniniwala ko na talagang ang panalangin na dinidinig ng Diyos ay yung panalangin muna ng pagsisisi. Okay? Dahil ang Diyos ay nakakaalam din ng lahat ng bagay, alam niya yung mga panalangin sinasabi ng tao sa Kanya, kahit yung taong yon ay wala pang tamang relasyon sa Kanya. Okay? Nasa Kanya yon, nasa Diyos. Kung tutugunin niya yung panalangin na yon. Dahil alam ko rin naman, may mga tao talaga na kahit wala pa silang katiyakan ng kaligtasan, may mga panahon na tumatawag sila sa Diyos. At meron namang sagot silang natatanggap. Amen? Pero as a rule, talagang ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos at actually, ang panalangin talaga ng kalimitan, ang panalangin ng taong hiwalay sa Diyos ay panalangin na yung di ba? Paulit-ulit. Di ba? No? Yung talagang hindi galing sa puso niya. Anyway, so anong gagawin natin? Kung kabilang tayo doon sa mga tao na yun na hiwalay pa sa Diyos, ang kailangan natin gawin, humingi tayo sa Diyos ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at magtiwala tayo kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas at tanggapin natin siya sa ating puso. At pag ginawa natin yon, magkakaroon na tayo ng karapatan na lumapit sa Diyos. We will have access to God. Okay? Isang magandang verse sa Bible, Ephesians 3:12. Sabi diyan,
na in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Sa pamamagitan ni Jesus at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, pwede na tayong makalapit sa Diyos ng may kalayaan at may kapanatagan ng loob. Amen. No? So, next slide. Yan. So, yan ang kailangan gawin ng tao. No? Na lumapit siya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. No? At kasi hiwalay nga ang tao sa Diyos. Ang pwede lang maging daan, maging tulay para siya ay makarating sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. Okay? So, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Meron din mga talata sa Biblia na sinasabi, pinakinggan ng Diyos ang mga godly. Psalm chapter 4 verse 3. But know that the Lord has set apart for Himself him who is godly. The Lord will hear when I call to Him. Okay? So, yun yung binasa rin natin sa John chapter 9 verse 31. So, ano ibig sabihin ng godly? Okay. By the word itself, godly, ibig sabihin, maka-Diyos. O kaya, sinisikap niya na mamuhay ng may kabanalan at sabihin natin, may katapatan sa Diyos. Okay? Pag sinabing godly, pious, devout, no? Magbigay lang ako ng isang nakita kong definition ng godliness. Godliness is devotion to God which results in a life that is pleasing to God. Okay? Pag sinabing godliness, pagiging maka-Diyos, yan ay yung ating devotion sa Diyos. Kasama na dyan yung pagmamahal, yung banal na takot, yung katapatan natin sa Diyos. Devotion to God which results in a life that is pleasing to Him. Na nagre-resulta ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Okay? Sige. Anyway, mamaya kasi titingnan natin yung mga tinatawag na susi sa pagsagot o sa tinatawag na panalangin sinasagot. Keys to answered prayer. Titingnan natin yan mamaya. Bakit ang Diyos sumasagot? O bakit siya dumidinig at sumasagot sa ating panalangin? Bakit kaya? Bakit? Dahil kung sino siya. Meron nung nakitang verse sa Bible na Exodus chapter 22 verse 27, when they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. Kapag sila'y tumawag sa akin, ako'y sasagot dahil ako ay mahabagin. So God hears our prayers because He is compassionate. He is loving. Amen? Siya ay mahabagin, siya ay mapagmahal, kaya pag tayo ay dumadalangin sa Kanya, lalo na pag tayo ay dumadaing dahil tayo ay merong kabigatan o meron tayong kasalanan na gusto nating patawarin tayo ng Diyos, no? Maasahan natin na ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin. Actually, kung babasahin natin yung context nito, tungkol to dun sa tao na yung sinanla niya yung kanyang balabal. No? Kasi isa yun sa mga, maraming tagubilin si Lord, di ba, sa mga Israelita, na pag halimbawa daw sinanla ng isang tao yung kanyang balabal, dapat ibalik daw yung balabal sa araw din na yon. Okay? Bakit? Kasi kung hindi, wala siyang gagamiting panlaban sa lamig. Okay? So, ang sabi naman ng Panginoon, kung tumawag siya sa akin, halimbawa yung tao na yun na maaring
may pinagsanlaan ng balabal niya pero ayaw ibalik sa kanya. Pag siya'y tumawag sa Panginoon, diringgin siya ng Diyos. So, yun lang naman yung context nun. Pero ang ibig sabihin lang, pag tayo talaga ay nasa kagipitan o tayo ay nasa, o kaya isang panganib o mahirap na sitwasyon, asahan natin, pag tumawag tayo sa Diyos, pakikinggan tayo ng Diyos. Amen? No? Hindi siya katulad ng tao na ano yung tinitikis o kaya yung tinitiis yung kapwa, di ba? No? Alam mo namang alam naman niyang yung lumalapit sa kanya mahirap o kaya ano, pero ayaw pa rin tulungan. Hindi ganoon ng Diyos. He is compassionate. At pangalawa, so sinasagot ng Diyos sa ating panalangin dahil siya ay nagmamalasakit sa atin. Yun ay para sa kabutihan natin. Yun ay para sa kapakanan natin. Pero pangalawa, kaya siya sumasagot sa ating panalangin, katulad ng sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 14, verse 13, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son." Sabi ng Panginoon, gagawin ko ang hinihingi nyo sa akin, sa aking pangalan, para ang Ama ay maparangalan. Ibig sabihin, para mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Hindi ba pag halimbawa tayo ay may sakit at tayo tumawag sa Panginoon, humingi tayo ng kagalingan at talagang himala ng Panginoon, gumaling tayo, anong gagawin natin? Di ba? Magpapasalamat tayo at pupurihin natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid? At ipagsasabi natin niya, ipapatotoo natin sa iba na ako'y pinagaling ng Panginoon. Kaya ang Panginoon na nabibigyan ng karangalan, ng kapurihan. Okay. So, maaaring meron pang dahilan, pero yun lang yung dalawang nakita kong dahilan kung bakit sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Now, paano tayo makatiyak na pag tayo ay humiling sa Diyos, tayo ay pakikinggan at tayo ay sasagutin ng Diyos? So, sisimulan ko lang po ito, keys to answered prayer. Siyempre, pag tayo ay mananalangin, gusto natin na may sagot yung panalangin natin. Amen, mga kapatid? No? Gusto natin talaga makasigurado na ibibigay ng Diyos yung ating inihiling. Pero may mga kondisyon. Pero bago yan, meron akong nabasang sinabi ni Pastor Bill Hybels, isang pastor po yan sa Amerika. At ito sabi niya, if the request is wrong, ano sagot ni Lord? No? Halimbawa, ang hiniling mo, Lord, meron kang kaaway. Lord, sana, sana maaksidento yung taong yun. Okay. Pinanalangin mo na may masamang mangyari sa kanya. Okay. Tama ba yung request mo? Mali, di ba? Ano pa ba? Isip pa tayo ng iba. Yung mga kabataan dyan. Yung mga single dyan. Lord, sana siya yung mapangasawa ko. Hindi Kristiyano. Sasagutin ba ni Lord? Hindi. Okay? Kasi sabi ni Lord, huwag kang makipamatok sa di mananampalataya, di ba? Anyway, if the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, di ba, humihiling ka kay Lord, gusto mo ibigay sa iyo ngayon, pero sabi ni Lord, alam ni Lord, hindi pa yun ang tamang panahon. Ano sagot ni Lord? Slow. Okay, slow. Medyo, ano ka lang, magdahan-dahan ka lang. Ha? Huwag kang magmamadali. Okay? Okay, so pag mali yung timing ng hinihingi mo, sabi ni Lord, maghintay ka. Okay? If you are wrong, ano yung sabihin ng you are wrong? Maaring ikaw mismo, mali yung puso mo, no? Mali yung motive mo.
mali yung, basta mali yung, merong mali. May mali sa atin. Ano sabihin ni Lord? Grow. No? Grow. No? Lumago ka muna. Magbago ka muna. Okay? Halimbawa, inihiling mo na baguhin ni Lord yung asawa mo. No? Hiling ka ng hiling na baguhin ni Lord ang asawa mo. Ikaw naman pala ang may problema. Di ba? Ikaw naman pala ang dahilan. Kaya nag-aaway kayo, di ba? Oh. So, ang sasabihin ni Lord sa'yo, ikaw muna ang magbago. Okay? Tingnan mo muna yung sarili mo. Kaya sabi ni Lord, grow. Pero ito mga kapatid, if the request is right, tama yung inihiling mo, the timing is right, tama, ito na yung tamang panahon, and if you are right, tama yung puso mo, tama yung heart mo, ang sabi ni Lord, go! Amen? Ibig sabihin, sige, ibibigay ko na sa iyo yung inihiling mo. Okay, so, ano ang mga kondisyon para sagutin ng Diyos ang ating panalangin? Una, kailangan tayong magkaroon ng clean heart. Napakahalaga niyan. A clean heart, isang malinis na puso. Actually, nung naisulat ko na yan, pero parang may naalala pa akong isa pang pwedeng idagdag dyan. A contrite heart. Okay? Ang contrite kasi, ibig sabihin nun, nagsisisi. Isang pusong nagsisisi. Siyempre, bago ka maging malinis, kailangan magsisi ka muna. Kilalaan mo muna meron kang nagawang kasalanan at magpapalinis ka sa Diyos. Ang sabi sa Psalm chapter 66 verses 18 and 19, at alam ko marami sa atin alam na ito, sabi ni Haring David, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and heard my prayer. Okay? Ano sabi ni Haring David? Kung sa kasalanan, ako'y magpapatuloy, hindi ako diringgin itong Panginoon. Ngunit, tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. So parang parang isang sitwasyon na sabi niya, kung siya daw ay magpapatuloy sa kasalanan, ang ibig sabihin kasi ng cherish, yung aware ka na meron kang kasalanan. Aware ka, alam mo na nagkasala ka. Pero, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo lang. Hindi mo hiningi ng tawad sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng cherish. Nagpapatuloy ka pa rin. Kuha niyo mga kapatid? May kausap po ba ako? Amen. Okay. Okay. Naintindihan ko yan. Nangyari din sa akin yan. Okay. Hindi ako sumasagot. Okay. Pero sabi ni David, ngunit tunay akong dinilig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Bakit? Bakit siya sinagot ni Lord? Dahil maaring pinaunawa ng Panginoon ng kanyang kasalanan at humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kaya pakinggan na siya ng Diyos. Tama niyo mga kapatid? At yung 2 Chronicles 7:14, di na lang natin basahin yan, alam na natin yan. Pero may sinabi dyan na if my people or called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then will I hear. So pakinggan lang ng Diyos yung panalangin ng kanyang bayan kapag sila ay tumalikod sa kanilang kasalanan. Amen? Now, dito sa mga messages natin, kung naalala nyo, nung nakaraang ating 40 days prayer and fasting, nagpo-post po ako ng mga devotion na galing sa isang libro na Love to Pray, no, ni Alvin van der Grind. Okay, maganda yung libro yan dahil halos na-cover niya yung maraming mga topics sa prayer. Etong sabi niya, we are shut out from God when we cherish sin. Because God is holy and cannot tolerate sin in His presence. Next slide. Sabi niya,
Para sinasabi niya, hindi tayo pakinggan ng Diyos kapag magtutuloy tayo sa kasalanan dahil ang Diyos ay banal at hindi niya pinapayagan ang kasalanan sa kanyang presensya. When sin blocks prayer, the real problem is not that we have sinned, but that having sinned, we have not repented. Kapag ang kasalanan dahil ay humadlang sa panalangin, ang tunay na problema ay hindi yung na tayo ay nagkasala. Pero ang tunay na problema ay yung nagkasala tayo, pero hindi tayo nagsisisi. Okay? If it is only unconfessed sin, cherished in our hearts, that inhibits our prayers. Ang kasalanan lang na hindi naipapahayag sa Diyos, na iniingatan pa rin sa puso, ang umahadlang sa ating panalangin. But God has provided a way for sin to be removed through Jesus' blood so that we can come and not be hindered. Amen? Meron namang binigay na paraan ng Diyos para maalis yung kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus. So kung tayo lumapit sa Diyos, hindi na tayo mahadlangan. No? Yung ating panalangin ay hindi mahadlangan. At sabi ni Apostol Juan, 1 John 1:9, alam na natin ito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. When it is forgiven, our sin is gone and it no longer impedes. Kapag ang kasalanan natin ipinatawad, wala na yon at hindi na yon makakadlang sa ating panalangin. Amen? So anong gagawin natin? Mananalangin tayo sa Diyos na siyasatin niya ang puso natin. Katulad ng inawit natin kanina doon sa awiting pusong basag. Diba? Actually, pag sinabing pusong basag, pusong durog yun dahil nagsisisi. Okay? Sabi doon, suriin mo ang puso ko. Diba? Papasuri natin, papasaliksik natin ang ating puso sa Diyos, at magpapalinis tayo sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Haring David, Psalm 139, verse 23 and 24, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Now, meron lang akong gustong i-pinpoint na isang kasalanan na dapat talaga nating ihingi ng tawad sa Panginoon, dahil kung hindi natin ito ihingi ng tawad sa Panginoon, hindi tayo patatawarin ni Lord. Ano yon? Yung hindi pagpapatawad. Yung sin of unforgiveness. Kasi malinaw na sinasabi ng ating Panginoon, di ba? Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Pero ano sabi ng Panginoon? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, Matthew chapter 6, verse 14, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. No? Parang Lord, talaga ba? Seryoso ba kayo, Lord? No? Ibig sabihin, pag hindi pala ako nagpatawad, hindi nyo ako patatawarin? Well, hindi ako nagsabi niyan. Si Lord ang nagsabi niyan. So kailangan, mahalaga talaga pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, ipasuri natin ang puso natin. At tanungin natin sarili, meron ba akong hindi pinapatawad? Amen. Meron bang tao na may nagawa o nasabi sa akin na nasaktan ako at hanggang ngayon, dinadamdam ko yon. Hanggang ngayon, masama ang loob ko sa Kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa sinasabi na, Lord, pinatatawad ko siya sa nagawa niya. So, kailangan pong, sa simula pa lang, harapin na natin yan. Actually, inulit pa yan ng ating Panginoon sa Mark 11:25. When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Okay? Pangalawa, at siguro hanggang dito na lang ako dahil sa kakulangan ng oras natin.
kailangan magkaroon tayo ng pusong nagpapasakop sa Panginoon. A submissive heart. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 10, may your will be done on earth as it is in heaven. Ang ibig sabihin lang nito, mga kapatid, para alam natin na talagang sasagutin ng Diyos ang ating panalangin, ating ipasakop na ang ating kalooban, ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15, nabasa natin kanina, pag humiling tayo ayon sa kalooban ng Diyos, alam natin na dinirinig tayo ng Diyos. Pag yung hiningi natin ay ayon sa kalooban niya. At pag tayo dinirig ng Diyos, alam natin na matatanggap natin yung hiningi natin. So ang key dito, ang susi rito, yung humingi tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At paano natin malalaman na yung hinihingi natin na ayon sa kalooban ng Diyos? Una, sa pamamagitan ng Kanyang salita. May mga bagay na malinaw na talagang sinabi ng salita ng Diyos na kalooban niya yon. Halimbawa, kalooban niya na walang sino mang mapahamak kundi ang lahat ay maligtas. Kalooban niya ng Diyos. Amen? Babasa natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi niya nais ng sino man mapahamak kundi ang lahat ay maligtas. Kaya pag dinadalangin natin yung kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ibang tao, alam natin, yon ay ayon sa kalooban ng Diyos. At magtiwala tayo na sasagutin ng Diyos yung panalangin natin na yon. Tahimik na naman kayo. Amen! No? Okay. Minsan kasi iniisip natin, Lord, matagal ko nang pinag-pray yung tao na yun, hanggang hindi pa rin born again eh. Yeah? Alam niyo, si Lord ang nakakalam kung kailan yung tamang panahon. No? Meron akong kinuwento sa inyo dati, si George Mueller. Meron siyang mga kaibigan niya, pinag-pray niya. Yung isa, na-born again after a few years. Yung isa, na-born again after higit pang daming taon. Pero meron doon na born again, patay na siya. Patay na siya, pero pagkatapos siyang mamatay, doon na born again. Okay? Pero na born again sila. Naligtas sila. Okay? Ano pa? Kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kabanalan sa buhay natin. No? 1 Timothy chapter 4 verse 3. It is God's will that we should be holy. No? Hindi ko na lang po na naisulat yan, pero ibig ng Diyos na kayo magpakabanal at lumayo sa kahalayan. So pag humihiling tayo, Lord, tulungan niyo po ako sa kahinaan ko. Lord, tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ko ang tukso. Sa tingin niyo ba, hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin mo? Sasagutin niya. He will provide a way out, sabi nga sa 1 Corinthians 10:13. Dahil kalooban ng Diyos na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. So may maraming bagay na alam natin na kalooban ng Diyos dahil nasa Kanyang salita. O halimbawa, may pinapanalangin tayong may sakit. No? Pwede ba natin sabihin na, Lord, pinapanalangin ko itong taong ito, kung kalooban niyo po na siya'y gumaling, pagalingin niyo po siya. Tama ba yung panalangin na yon? Tama? Hindi. No? Hindi mo na kailangan sabihin na, Lord, kung kalooban yung gumaling ang tao na to, dahil alam natin, kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Amen. No? Kahit meron tayong mga pinapanalangin, hindi naman agad gumaling. No? Pero alam natin kalooban ni Diyos yung kagalingan, kaya pag nanalangin tayo, angkinin natin na pinagaling na siya ng Panginoon. No? Nagbibigay lang po ako ng mga halimbawa sa inyo. At syempre, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Romans chapter 8, verses 26 to 27. Hindi natin alam kung paano tayo manalangin. Pero ang Banal na Espiritu,
sabi rito, ay lumuluhog. No? Yung term na ginamit dito. Okay, siguro hanggang dito na lang ako. Yan. Ang lumuluhog para sa atin. At sabi rito, at naunawa ng Diyos na nakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog o nag-i-intercede para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang banal na Espiritu ay nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Nasaan ang banal na Espiritu? Nasaan ang banal na Espiritu? Nasaan? Okay, nasa atin. Nang tinanggap natin ng Panginoon. So, siya rin ang tutulong sa atin kung paano manalangin. Nang paano manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Gagabayan niya tayo. Para yung ating hinihiling, alam natin na ipagkakalob sa atin ng Diyos. So, pagpapatuloy ko po ito next week, titingnan natin iba pang mga dapat na kalagayan ng puso natin para tayo ay makatiyak na talagang sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Amen? Sige po, tayo manalangin. Salamat po aming Panginoon sa umagang ito. Alam ko na napakalawak ng paksang ito na patungkol sa panalangin at panalangin sinasagot ninyo. At dalayan ko, Panginoon, na alam ko rin, Lord, na limitado ang kakayanan ko na ito ay may paunawa sa aking mga kapatid. Dalayan ko na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na pagturo sa bawat isa kung ano po ang mga paraan o mga kondisyon ninyo para talagang makatiyak kami na ang aming panalangin ay inyong sasagutin. Panginoon, maging sa sandaling ito, patuloy niyo sa liksikin ang aming puso. Patuloy niyong ipakita sa amin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. At upang ito ay aming may payag sa iyo. Para hindi po ito humadlang sa aming panalangin. Maging kung meron mang espiritu na hindi pagpapatawad sa puso namin, sa kanino man, ipakita niyo po sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami na patuloy na manalangin sa tulong, gabay ng iyong banal na Espiritu at ng iyong salita para kami makapanalangin ayon sa inyong kalooban. At mismo ang buhay namin ay nagpapasakop sa inyo pong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong pinagkatiwala ang iyong mga salita, ang aking mga kapatid, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.